Kamusta ang mga presyo ng bilihin dyan? Dani, wala pang pagtaas sa presyo ng mga bilihin dito sa Mega Q-Mart. Simula last week, no, pasok pa rin sa itinatala ng Department of Agriculture sa isinasagawa nilang bantay presyo yung mga price range ng mga bilihin dito. Pero ayon sa mga nagtitinda, inaasahan nila na magkakaroon o posibleng magkaroon ng taas presyo lalo na sa mga isda, lalo na ngayon na Semana Santa. So, pwede raw natin yan makita no, in the coming days. Pero sa ngayon, ganun pa rin no, ang presyo ng galunggong nasa 220 per kilo. Ang hasa-hasa, ang tulingan, nasa 200 per kilo yan. Bangus, 220 per kilo rin. Ang tilapia naman, nasa 130 per kilo. Pagdating sa gulay, no, ganun pa rin yung mga price range. Ang talong ay nasa 80 per kilo, kamatis nasa 60 per kilo daw yan. Ang carrots naman nasa 130 pesos per kilo. Ang repolyo nasa 80 pesos per kilo. Ang ampalaya naman nasa 150 per kilo daw yan. At 110 pesos naman ang kilo ng sibuyas, 140 per kilo naman sa bawang. Pagdating naman sa mga karne, no, sa baboy, nasa 310 pesos per kilo. Ang manok na isang buo, no, nasa 180 to 190 pesos daw yan. No? Ang bigas naman, yung pinakamababa pa rin na lokal, no, ganun pa rin, nasa 48 pesos pa rin. Yung mga well-milled naman, nasa mga 50 to 60. At yung mga imported rice naman, lalo na yung Japanese rice, ay umaabot ang pinakamahal na nakikita natin ay 70 pesos. Pero ganun pa rin, pasok pa rin yan dun sa price range ng Department of Agriculture. At sa mais, 50 per kilo. Ang itlog naman, nasa 8 pesos to 10 pesos yan ang isang piraso, Dani. Fatima, yung mga farmers at fisher folk, they're supposed to receive ayuda no, from the Department of Agriculture para din hindi tumaas bigla ang mga presyo. May nakakausap ka ba dyan ng mga vendors tungkol sa ayuda program, kung okay naman ba, or humihiling ba sila na magtaas ng presyo ng bilihin? Actually, Dani, wala pa tayong mga nakakausap na mga farmers dito. Pero sa mga vendors na nakakausap natin, no, hindi naman nila hinihiling na magtaas yung presyo ng bilihin dahil mahirap din naman daw yung ibenta. So, mas gusto nila kung steady pa rin, no, o mas maganda nga kung bababa daw yung presyo ng bilihin para at least ay maging mabenta at sayang naman daw kung hindi mabebenta, baka masira lang. Dani. Meron bang mga government officials or people from the Department of Agriculture or the DTI that are going around the markets to make sure na walang, yun nga, na medyo controlled ang presyo ng mga bilihin, that nobody is exploiting the prices right now? Dani, wala pa tayong nakakasalubong no, sa ngayon, pero araw-araw ay may ulibot sa iba't ibang palengke dito sa Metro Manila no, mula sa Department of Agriculture para magbantay ng presyo. So nililista nila lahat ng mga price range na makikita nila at pinupost yan araw-araw din ng Department of Agriculture sa online no. So Okay. makikita yan for transparency din dahil. Ano ba yung pwedeng mangyari if hindi sila sumunod? Actually, Dani, no, kapag kasi, actually, nakausap ko nga dito, no, kapag daw hindi sila sumunod, ay malalagot daw sila doon sa admin nila. Yun yung nakakwento sa akin ng mga vendors dito, no. Sinasabi nila na yung mga presyo daw nila ay nakabatay din sa kung ano yung ibinababa sa kanila ng management. So, kailangan daw nilang sumunod doon at baka raw mapagalitan sila o kaya ay pa doon sa kanilang pwesto. So, medyo mahigpit din daw kasi sila pagdating sa presyo.